Okay. Dari kita, saylo kita, Attorney Pueblo, sa isa man sa ginaistoryahan o nga nanging statement man sa ato niya Vice President sa atubang mismo sa International Criminal Court dito sa may The Hague, Netherlands. Kaya tinaghatag ini siya sa hypothetical nga sitwasyon tuhoy sa gunman for hire. Samtang gina-question niya ni ang pahayag sang ICC nga mga ginakabig kuno nga biktima sa kaso batok sa iya amay nga si anay Presidente Rodrigo Duterte among tanan nga ti mga biktima sang kampanya sang gobyerno batok sa illegal nga droga kag sunod diri gani sa iya I can hire a gunman for 5,000 pesos. Sa imo nga pananawan, Attorney Pueblo, mahimo bala ni makaapekto sa nagapadayon nga impeachment trial ni Vice President Duterte, especially nga tinauna na nga na istoryahan to sa nagliga ng Article 4 nga ti ang grave threat kag iya nga pagpamahog batok kay President Marcos sa ati ayon ni President Marcos with Attorney Liza Marcos kag sa pakaisaman nga si former House Speaker Martin Romualdez, Attorney. Impeachment wise, no, I don't think so nga it's going to affect ang that sound bite, no, will affect the impeachment, no. To be honest na lang impeachment, no, it will only pa sa akon nga naka-experience sa impeachment bisan no padahang balon nila, no. That will not sway the judges. Ang matabo sinadira isang balantayan mo lang gid sa impeachment, 4 ka tawo. Ang 2 ka Villar, si Villanueva, kag si Ligarda. In what sense? Kinahanglan at least 16, no, Yes. the Senate has established already to the pronouncement of Senator Chis Escudero that 16 ang kinahanglan mo para magboto ang mga senador. So kung hindi magboto ang 4 nga ini in favor kay 30, so far 13 ang balana nato nga majority mo, and there's a big likelihood that this 13 will vote to impeach Sara Duterte. Kulang sila gyapon. So kailangan nila 4 or at least 3 kay 16 mo to impeach. So it doesn't become a matter of evidence anymore. It's a matter of numbers. Yes. Meaning, paano mo masway ning 4 nga ini nga magtipyok dito sa 13, no? So for me, I'm not speaking for others, no, mambag sa hindi mamati kita sa ebidensya, then good for you, no. But for me, no, either because jaded na ko o kung very pragmatic ko, it's a matter of 4 votes na kinahanglan isway sa mga gusto mag-impeach. Otherwise, hindi mo ma-impeach si Sara Duterte. However, those pronouncement niya, no, because hindi lang siya vice president mo. Siya already nag-declare na siya nga mapadalagan sa presidente. So, as early as now, no, gin-establish na siya nga presidentiable siya. So, pamangkuto mo sa lawas mo, amo ni bala gusto ko nga presidente. Would this kind of person be fit as president, no? Amo ni nga mga pronouncement, no? Kung tulokon mo ang ginpanghambal yan na wala na sa kabalingkingan sa usual nga nga ginahambal ni isang tatay niya. Yes. So it's not so kung kasi kung diehard ka nga DDS, this is normal pancake lang ni para sa imo nga gina-consume. So but for those who are mga fence sitters, mga Gen Z, kiti ako right now, I'm banking on the Gen Z vote. I think amo niya pinaka maalam so far sa ko ang mga Gen Z voters ang pinaka maalam. O kung in another way pinaka marot, no? Kaya sila bisan
bisan tagaan mo sila sang kwarta nga mga ano nga i-vote buying mo sila. Kwaon lang nilang kwarta, butuhon gyapon nila ang gusto nila. No, so that's for us nga kuano nga jaded na sa political dynamics, no, nga balaan nato nga may mga realities nga may vote buying, hindi ka naka-rely subong sa vote buying. So all this consume content, no, especially kay sa ginaobra ni Sara Duterte, matudok na sa utok sang sang Gen Z voters naton, especially the Gen Z voters. Kay I think uh, sa 40 to ano na 40 to 60% nga all likelihood ang mabuto sa next next sa 2028 nga election would be Gen Z voters.